So sa faith, ma-remind po tayo doon sa mga in-emphasize sa Bible na mga character na talagang kinomend ng Lord dahil sa kanilang pananampalataya, no? Yung ano sila, yung nagtagumpay sila doon sa mga test, and they live by faith, not by sight. Sino-sino yung mga ano na yon? Nandun sa ating binasa kanina, si Abel, si Enoch, at saka si Noah, nabanggit din dito. Tatlo sila na nagpakita ng kanilang kakaibang pananampalataya. Ayan. So, ano ba talagang ibig sabihin ng faith? So, sa Hebrew 11 verse 1, kung i-define natin siya, faith is defined as confidence in what we hope for, assurance about what we do not see. Simulan ko dito sa confidence of what we hope for. Ano ba yung hino-hope natin? Yan yung faith. Paniniwala sa mga bagay na iyong inaasahan na mangyayari itong iyong mga inaasahan kahit na hindi mo siya nakikita sa ngayon. Yun yung ating pananampalataya. Paniniwala na mangyayari ang ating ano ba yung mga inaasahan natin bilang Kristiyano? Yung number 1, yung future promises ng Panginoon. Yung future promises niya sa atin. Pangalawa, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ba si Jesus, siya ay namatay, nabuhay, inilibing, nabuhay, at yun yung isa sa mga katiyakan na siya ay babalik. Bakit? Kasi doon pa lang sa pagkabuhay niya, makikita natin na totoo yung kanyang sinabi. Si Lazaro ay binuhay niya. No? Binuhay niya si Lazaro. At doon niya pinakita na merong power si Jesus over death. Kaya niyang bumuhay ng patay. Siya namatay, then after 3 days, nabuhay siya for 40 days dito sa mundo. Nagpakita siya sa maraming mga alagad. Nagpakita siya, kumbaga gusto niyang i-testify nung mga alagad. Yung mga alagad na yun ay witness na siya ay tunay na nabuhay. Sabi, hindi na doon nagpakita si Jesus Christ sa mga hindi naniwala sa Kanya. Doon sa mga nagda-doubt sa Kanya. Doon lang siya nagpakita sa mga may pananampalataya kasi sila yung magiging witnesses. Sabi niya, you will be my witnesses in Judea, Samaria, at isa? And Jerusalem. Ayan. Sila yung magiging witness. Ayan. So, katiyakan na mangyayari ang ating inaasam, ang pangako, ang pagbabalik ng ating Panginoon. At assurance about what we do not see. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi siya physical. Ang paniniwala ay hindi yung nakikita ng mata. So, ibig sabihin, ito ay spiritual. Spiritual. Ang ating pagiging new, di ba, na born again tayo dahil tayo ay naniwala. At yun ay spiritual. Kahit hindi natin nakita, pinaniwalaan po natin yon. Yun yung hinuhope natin. Yun yung ating hope, the unseen realities. Yun yung hope natin na babalik si Jesus Christ. Sabi kasi dito sa 1 Peter, dito, may maganda siyang sinabi dito na nandoon yung kanyang pangasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yun yung ating hinuhope. Yun yung ating inaasam. Yun yung buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Parang dito pinapakita na, kumbaga, di ba lahat ng bagay dito sa mundo, alam natin na lilipas, mawawala, maglalaho lahat ng yan. So, isang pagpapakita ng katotohanan ng Panginoon na siya lang talaga ang permanente.
Ang tanging Panginoon lang ang permanente. So, yun yung ating inaasahan. Yun yung hope natin. Yun yung faith na, actually yung faith talaga, yung gospel. Jesus died, rose again, and the coming return. Yun yung ating hope. Yun yung ating pinakaasam. Yun yung ating pananampalataya. So, kung alam natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano na ang mga bagay dito sa lupa, lahat dito nakikita natin ay lilipas at mawawala, at ang tanging mananatili lang ay ang salita ng Diyos at ang kaharian ng langit. 'Di ba? Anong silbi ng lahat ng pagpapagal natin para sa walang kabuluhan dito sa lupa? Hindi ba? Kung naiintindihan natin kung ano yung ating pananampalataya at nakaugat tayo dun sa truth ng Panginoon, magli-live tayo according to the purpose of God. Magli-live tayo according to our calling. No? At masaya tayong i-fulfill sa ating buhay yung naisin ng Panginoon sa atin. I-aim natin na lumalim sa Panginoon, yung buhay natin ilalagak sa Panginoon, kasi yun lang ang magmamatter in the end. Tama po? Minsan kasi ay nakukonfine tayo. Ay, hindi naman siguro tayo. Yung iba. No? Kasi ang mahalaga dito ay maging malalim talaga yung ating pananampalataya, kasi dito magsisimula yung ating pag-step up sa ating faith, which is yung gustong pagdalhan sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo minsan magtanong na, Lord, ano ba? Nasaan ka ba? No? So, maging malalim tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, na hindi tayo nag-worry, hindi tayo sumusuntok sa kawalan na parang minsan napapagod na tayo mag-serve sa Panginoon. Kung naunawaan natin kung ano ang tunay na dahilan ng pagkatawag sa atin, hindi tayo mananawa at hindi tayo mapapagod na maglingkod sa ating Panginoon. Ano man ang magiging kaakibat ng pagsunod natin sa Panginoon, ano mang magiging persecution, ano man ang magiging gawa ng kaaway sa ating buhay, pagtatagumpayan natin yun dahil malinaw yung pag-asa na mayroon tayo sa ating Panginoon. Ano yung pag-asa, buhay na pag-asa natin? Babalik ang ating Panginoon at isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yun ang ating buhay, yun ang ating hope, yun ang ating faith. Doon tayo dadalhin ang ating Panginoon sa ating pananampalataya. Ayan. So, tingnan ko lang kung meron pa akong mahalagang nakalimutan. Faith is impossible to please God. So, ayaw ng Lord na tayo nagda-doubt. Kasi, doubt is a sign of no faith. Tama po ba? Pag nag-doubt tayo, ibig sabihin hindi tayo nanampalataya. So, kahit sa mga simpleng paraan, kahit sa mga bahay lang natin, yung mga sakit, minsan parang nag-worry na tayo. Diba? Pag nawalan tayo ng nag-worry na tayo. Dito natin ito ma-apply sa ating buhay. Pag may sakit ang anak natin, pag na ganito, anong gagawin natin? Diba? Trust the Lord. Ang gustong sabihin ng Lord dito ay be still. Kahit na may bagyo, diba yung nasa lake sila, kahit may bagyo, be still, for I am God. Kasama mo ako. Kung paano tayo mag-handle, parang hindi tayo parang takot na takot tayo, naga-hysterical na. So yun yung natutunan ko nung nakaraan, dapat tayo pala ay chill lang. Kahit minsan parang ang bigat na, chill lang, kasi gagawa ang Panginoon kung buong puso tayo nagtitiwala. Pero kung pa-relax ka, pero sa isip mo, wala namang mangyayari, hindi naman gagawa ang Panginoon. Wala, hindi ko yan makukuha ang ng Lord, ang respond ng Lord, kasi hindi naman kami close niyan. Kahit naman magtanga ka dyan maghapon, wala talang mangyari sa iyo, kasi ang gusto ng Lord, manampalataya tayo sa Kanya, na kasama niya tayo. Kasi sabi nga dun sa verse 6, God rewards those who earnestly seek Him. Sino yung nire-reward niya? Yung mga taong, ano sa Tagalog yun? Nagsusumikap na, earnestly hanapin siya, earnestly seek Him. Hinahanap siya, nagtitiwala siya kahit dun sa mga mahirap na sitwasyon. Lord, ikaw ang kailangan ko dito. Yung parang ang full reliance at dependence niya sa Panginoon ay buong buo, na hindi natin kaya sa sariling atin. Pero si Lord, yung magagawa siya. So, hindi tayo natatakot. Kahit kamatayan, yes, hindi tayo dapat matakot. Kahit buhay, yes, hindi. Kasi, yun ang sabi ng Panginoon. Doon niya tayo gustong dalhin. Kaya, bago tayo dumating doon sa mga mabibigat na sitwasyon ngayon pa lang, yun yung reason kung bakit tayo nagbabasa ng salita,
ng Panginoon para tayo ay lumalim at lumago sa ating pananampalataya. Ano pa yung isa? Bakit tayo nag-lead? Bakit tayo dinidisciple ng Panginoon? Para maunawaan natin na bilang disciple, bilang followers ng Christ, kung ano yung nangyari sa Kanya, mangyayari din sa'yo yun. Gusto ko lang ibalikan yung isang na, if you want to be my disciple, you have to take up your cross and follow me. Akala ng marami, yung cross doon na tinutukoy ay mga pasanin ko ng kabigatan, problema, hirap ng buhay. I came to realize na hindi po yung ibig sabihin ng take up your cross and follow me. Kasi in the very first place, ang kahulugan po ng cross na yun ay death. Alam ng Lord, una pa lang, nung sinabing ipapako, di ba ipapako siya, yung cross na yun, nagsisimbolo na He will experience death, physical death. Mamamatay siya. Kaya ang kahulugan ng konteksto nung verse na yun, if you want to be my disciple, you have to take up your cross and follow me. Meaning to say, handa kang mamatay para sa Panginoon. Handa ka to die for the Lord. Yun talaga. Kaya ba natin mamatay para sa Panginoon? Ibig sabihin nun, isusuko talaga natin sa Lord lahat. I-deny natin ang ating sarili. I-deny. Yung i-deny natin? Lahat ng physical na bagay na gusto ng ating sarili. Enjoyment, yaman, kung hindi siya magiging, hindi niya masiserve ang purpose ng Lord sa buhay natin. Kung kailangan tatanggalin nun, kaya mo ba yun? Trabaho, diba? Minsan kasi, yun yung mga nagiging sanhi para lumayo tayo sa Panginoon. So, if we want to be a follower, i-deny natin lahat yun. Pipiliin natin yung path na gusto ng Lord para sa atin. Lalo na yung mga kabataan, medyo mahirap ang mga test and trials na dadaanan nila kasi nandyan yung matinding ng kaaway. Yung force ng kaaway na kayo ay i-deceive, hilahin niya kayo. Yan yung mga age na talagang at work ang kaaway. So, dyan, kailangan pumasok sa discipleship. Kailangan lagi tayo nagbabasa ng Bible para lumalim tayo sa pagkaunawa ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Yan. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay yung ating faith, ma-refine siya. Ma-refine ba siya? Yung parang gold, sabi sa saan nga yun yung ginto ay pinapadaan sa init ng apoy para siya ay ma-refine. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Mag-undergo tayo ng process para ma-refine, maging tunay, maging genuine yung ating pananampalataya hanggang sa hindi na tayo mag-doubt sa ating Panginoon. Yan. So, kailangan maging firm po ang ating faith sa Kanya at tayo ay mag-stand sa ating faith. So, we will help ourselves na i-cultivate po ang ating pananampalataya para ano man ang maging test na dumating sa atin ay matagpuan tayo ng Panginoon na itong anak ko ay totoo ang pananampalataya sa atin. Diba? Totoo. Kasi without faith, it is impossible to please God. Kahit tayo Kristiyano tagasunod na, kung hindi naman natin pinangahawakan yung ating pananampalataya, hindi din natin mapaparangalan ng ating Panginoon. Para tayo sumusuntok sa hangin, isabihin, walang kabuluhan ng ating ginagawa. So, kung gusto talaga natin maparangalan ng ating Panginoon, this is the time, the best time to step up with our faith. Step up tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi, yun talaga ang purpose ng Lord sa atin. Huwag natin sabihin na, saka na lang, wag muna ngayon. Si na lang muna, si Pastor Joseph, kaya niya na eh. Ako, hindi ko pa kaya. Medyo pa ako. Si na lang, si Ate Tin, kasi siya nagsabi, baka kaya na niya. Hindi po, hindi ito para sa isa. Ito po ang goal nating mga Kristiyano. Mag-step up tayo. Kasi nga, tagasunod tayo eh. If we claim to be a follower of Christ, we will desire to live by faith. And when we say faith, dapat nabibigyan natin siya ng glory doon sa pananampalataya natin. Kasi kung hindi natin ipapractice yung faith natin, walang saysay ang ating pagiging Christian. Yun po. Sige, so because ng faith ay ito ay essential to please God. Faith is essential to please God, and without it, no one can commune with God. Pag walang pananampalataya, hindi na tayo makakapag-isa sa Panginoon. Commune po ba ipag-isa sa Panginoon? No? Communion. At ang communion ay isa sa dalawang
ordinances na iniwan ng Panginoon sa atin, communion and baptism. So kung wala po tayong pananampalataya, there is no chance na tayo ay makikipag-isa sa Panginoon. Kahit parang feeling natin, ay, kasama ko ang Lord. Nararamdaman ko ang Panginoon. Na nililid ako ng Lord. Pero wala kang pananampalataya, ikaw lang yun sa sarili mo. Pero ang Lord hindi talaga siya totally and completely nakakagawa sa iyong buhay. So, God rewards those who earnestly seek Him. Nire-reward niya. At ang magpapatunay niyan, yung mga naunang character sa Bible na nakaranas ng mga pagsubok pero nagtagumpay at pinagpala ng ating Panginoon. So, kilala na po natin kung sino-sino sila. Sabi dito, God rewards those who earnestly seek Him, and this emphasizes His care and power. Pag sabing reward, paparanas niya sa atin kung paano niya tayo i-care at yung kapangyarihan niya. Yung kapangyarihan hindi yung joke na superpower lang. Power ni God. Kung kaya niya meron nga siyang power over death, ano pa ang bagay na hindi magagawa ng Panginoon? Tama po? Kaya niya bumuhay ng patay. Ano pa ang bagay na kinatatakutan natin sa ating Panginoon? Yan. And then, faith is a gift. Regalo po siya. Sabi din sa Ephesians 2 verse 8 to 9, di ba? A choice. Ano daw? Choice. So, kung gusto mo na maranasan yung care and power ng Lord sa buhay mo at ng pamilya mo, faith. Choice mo siya. And a discipline. Discipline. Sabi ni Paul, ano daw ang gagawin natin sa ating mga body? Ibibit natin ang ating katawan and make it our slaves so that I will not be disqualified for the prize. Kapag dumating, kasi ang faith natin sa Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung naging response ni kapatid, kung ano yung pananampalataya ni kapatid or ni pastor. Tayo po ay individual na mananagot sa Panginoon. Ang ating pananampalataya, ipagsusulit natin sa Panginoon individually, isa-isa. So, hindi pwedeng ituro natin si kapatid dahil hindi ako lumalago dahil sa'yo. Ikaw talaga ang dahilan. Hindi. Kasi kung hindi ka na lumago, nagkulang ka. Nagkulang ka sa pagpapadisciple, nagkulang ka sa pagbabasa, nagkulang ka na i-practice yun. Wala tayong pwedeng i-blame. It is a personal choice. And a discipline. Discipline. So, kung si Jesus, nasa katawang tao siya 100%, at siya'y Diyos, hindi siya nagkasala, hindi natin pwedeng idahilan na tao lang ako. Kasi si Jesus, hindi siya nagkasala kahit naging 100% tao siya. Yun ang gustong ipaglinaw sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magdahilan, no? Napagtagumpayan niya. Bakit? Kasi gusto niyang ma-fulfill yung mission niya, gusto niyang masunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya kahit na minsan parang gusto niya na sigurong ang Lord, biguin ng Panginoon, hindi niya ginawa kasi mahal niya ang Panginoon. Alam niya kung anong reward ang nag-aantay sa kanya. Diba? Pinaupo siya pagkatapos dahil napagtagumpay yung mission niya, pinaupo siya sa kanan ng Panginoon. Ni-recognize siya. Pinarangalan siya sa langit. At ganun din po ang mangyayari sa atin. Yan. So yun po ang ating mga practical implications ng ating pananampalataya. So, tiwala, Panginoon, dahil ang tiwala ay hindi nakikita, trust in the unseen. Pagtiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Faith relies on God's word, not physical evidence. Hindi siya physical. So, hindi siya emotion. So, yung physical, nakikita, emosyon, hindi po siya physical. Ang faith ay nakarely sa salita ng Panginoon. Obedience through faith, si Abel, si Noah, si Moses, Abraham, father of faith, acted on their trust, receiving commendation. Well done, good and faithful servant. Diba? Sabi kay, yun yung gusto ni Paul sabihin sa kanya ng Panginoon. And lastly, faith as a lifelong journey. Even those who died in faith enjoyed promised blessings. Kahit yung mga taong namatay, pero namatay silang punong-puno ng pananampalataya, ay na-enjoy nila yung pangakong blessing ng reward ng Panginoon. So much na, enough na itong mga salita ng Panginoon para tayo ay hindi manghina. Enough na ang mga salita ng Panginoon tayo ay magpursige. No? Alam ko naman na kung tayo po ay tapat sa Panginoon, pagpapalain niya tayo di ba? Hindi siya Diyos na sabi nga niya, I will reward those who earnestly seek me.
patnubay ng Panginoon. Niniwala talaga ako doon. Kaya hindi ako natatakot na, takot ako baka itest ako ng Lord, patayin niya ang anak ko ganito. Hindi ako ganun. Kasi, pag tayo ay talagang may tiwala sa Panginoon, hindi pa paranas sa mga ganun sa'yo, or hindi ka niya bibigyan ng bagay na hindi ka pa handa. At ayun, alam ko, ganun ang Panginoon siya, ganun siya katapat sa buhay ko. Kaya, pag ako nag-pray, masaya ako sa Panginoon, yung tiwala ko sa Kanya ay, kumbaga merong ano kami ng Lord. Dapat ganun, meron tayong communion with the Lord na parang close kayong dalawa. Merong connection na parang, ay, kilala mo ako Lord, kilala kita Lord. Ganyan. Kasi ako, halimbawa, may gusto ako, sabihin ko, Lord, gusto ko talaga to. Pero sunod nun sabihin ko, pero Lord, kilala mo naman ako, di ba? Minsan kasi may mga gusto ako na ayaw mo. So Lord, kahit na gustong gusto ko siya, kahit na palagay ko, ay yun talaga ang gusto ko, huwag mong ibigay sa akin kung hindi niya kalooban. Ganun kami ka-close ng Lord. Ganun kami ka-close. Huwag mo talagang ibibigay, Lord. Kasi alam ko, pag binigay mo sa akin dahil gusto ko lang, hindi talaga siya magiging favorable sa akin. Kasi pinilit ko siya eh. Kaya Lord, kahit gusto ko, habang magbibigay ganun kami ni Lord. Yan. So, pag may pinagpipray din pati ako yan sa Lord, sabi nga dun sa God made my dreams come true. May kantang gano'n na minsan parang feeling ko imposible, kabilang isip ko, sasabihin ng kabila, God made all my dreams come true. At hindi niya ako binigo doon. Yan. Pangangahawakan din sa Kanya. So, faith, kailangan mag-step up, mag-hold tayo sa ating pananampalataya. Kung saan tayo ngayon, itaas natin. Huwag spaghetti pababa, pataas lang. At ayaw ni Lord ng maligam-gam gusto ng Lord, mainit. Ay, kasi pag maligam-gam, ano gagawin? Isusuka tayo ng Panginoon. Naku, ano ba, imagine mo ang suka, pangit, mabaho, mainit, hindi maligam-gam, hindi malamig. Mainit. Okay, so yan. So ang gusto ituro talaga sa atin ng Panginoon, gusto niya tayong dalhin sa pagiging isang genuine Christian, genuine Christian faith that is not blind hope. Hindi siya blind hope. Hindi ka naniniwala sa bagay na hindi mo pinaniwalaan, na parang sa isip naman hindi mangyayari. Hindi blind hope ang ating pananampalataya. Ano dapat? Buhay na pag-asa, hindi blind. Living hope. Buhay ang pag-asa natin, but rational reliance on God's character and promises. Rational, ibig sabihin, alam mo sa isip mo, pinaniniwalaan mo, kumbaga kumbinsido ka. Pag saying rational, dumaan na sa iba't ibang tests and trials and mga knowledge and wisdom, na-test mo na. Rational reliance on God's character and promises. Kilala ko si Lord, ganito siya. I will fear Him kasi ganito siya. And I will trust Him kasi powerful siya. And ang promise niya ay totoo. Enabling believers to navigate uncertainty. Yun. Dahil doon sa ating buhay na pag-asa, matututo tayong i-navigate. Tahakin. Or pagtagumpayan yung mga bagay na parang hindi sigurado. And live for Christ. Ano yung uncertainty? May mga bagay, mga unseen, may mga unseen realities. May mga bagay na unseen realities ka. Dito yun sa assurance about what we do not see. What we do not see. Yun, may mga unseen realities. Yun, naniniwala tayo doon na may mga bagay na hindi, yun, faith nga, spiritual, hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin na darating sa ating buhay. Sige, yun lang po siguro. Purihin po ang ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Lord. Sige.